Hi guys, welcome back sa ating MS Excel tutorial. Sa part 3 ng ating dynamic inventory sample, pinakita ko paano i-apply ang SUMIF function. Gaya ng sinasabi ko, sa part 4, ituturo ko paano gamitin ang conditional formatting. Sa tulong ng conditional formatting, automatic magbabago ang kulay ng mga cells sa ating balance column. Tanggalin muna natin itong mga cells para ng conditional formatting para mas lalo nyo maintindihan paano i-apply. Magsimula tayo sa umpisa. Tanggalin muna natin remove, clear from selected cells. So wala na tayong rows. So automatic tanggal na yan. Ngayon, i-apply natin ang conditional formatting. Paano ito automatic magbabago base sa kanyang value. Una, pumunta ka lang sa conditional formatting, set mo niyang new rule. Tapos, format only cells that contain. Tapos dito sa between, i-click mo lang, unahin natin kung kapag mag-zero siya ay magiging pula. So, kapag less than lahat ng zero, magiging negative o mag-iiba ang kulay, magiging green. Unahin muna natin yung magpula kapag mag-zero. So, kapag ang value ng cell na ito ay equal to 0, ang kanyang cell ay magiging pula. Lagyan natin ito dito sa fill. Click itong fill. Click itong kulay pula. Click lang ang okay at i-apply ang iyong conditional formatting. Yan, pula na yan lahat. Kapag 0 yan, pero subukan natin itong item na ito, lagyan natin ng laman sa receive. Kung anong mangyayari. Halimbawa, 10. Makita natin sa ating inventory, natanggal na yung pula niya kasi hindi na 0. More than 0 na siya. O greater than 0. Ngayon, kapag mag-negative naman, gamitin natin yung conditional formatting na mag-kulay green ang cell at magiging kulay pula ang font o kung ano mang gusto natin mangyari na design. Highlight uli, punta sa conditional formatting, new rule, tapos format only cells that contain. I-click ito. Kapag nagbaba na siya ng 0, less than 0, ibig sabihin lahat ng mga negative numbers magiging kulay green siya. So, less than to 0. Format natin. Kapag pag less than 0 siya, ang gusto natin mangyari ay automatic magkulay green ang kanyang cell. At ang kanyang font ay magiging kulay pula. Example lang yan. Depende sa inyong design kung ano ang gusto nyo. Magiging bold ang kanyang font. I-apply lang natin. Tapos, click ang OK. Yan. Subukan natin. Normal lang ito kaya wala siyang kulay. Subukan natin na mag-out sa release. Na gawin nating negative yung inventory. Ibig sabihin questionable. Sumubra yung release kaysa receive. Kaya hindi pwede yun sa inventory.
may questionable doon sa data mo. Halimbawa lang yun. Lagyan natin ng 12. Kaya makikita natin sa ating inventory, negative 2. At automatic nagkulay green. Dahil sa tulong ng conditional formatting. Pero kapag ang out mo ay tamang-tama lang sa quantity niya, magiging 0. Halimbawa, ito 10 lang din. Magkulay pula lang yan. Pero kapag ang out mo ay siyam lang, may isa ka pang natira, normal lang ang cell. Kasi may value ka pa na 1. So, ang condition, kapag equal to 0, pula. Kapag less than 0, green. So, hindi natin sinali ang more than 0, normal lang siya. Kung gusto rin natin na lagyan ng conditional formatting, pag more than 0, babaguhin natin yung kulay ng cell. Depende na rin yan sa inyo. Design na gusto. Okay. Ito lang muna guys. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-like and share at mag-subscribe para magiging updated kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panood. Bye-bye.